Nagulat naman ang Haring Sentor sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Hindi ko ginawa ang bagay na yon. Pero kung gusto nila akong kalabanin, hindi ko sila aatrasan. Sandali lang, kamahalan. Maghulostili kayo. Pagiging malaking kaguluhan kung sakaling. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil biglang pumasok ang kawal. Paparating na po ang mga tikbalang, kamahalan. Ano pong susunod yung utos? Wika ng kawal. Dali-daling lumabas ang hari. Nakita ang malaking pulutong ng tikbalang sa itaas ng talampas. Alam ni Haring Sentor na wala silang kalaban-laban kung sakaling sumakay ang mga tikbalang gamit ang kanilang mga pana. Naloko na. Hindi ito maaari. Mauubos sa mga kalahi ko sa oras na sumalakay ang mga tikbalang. Kawal, sabihan mo mga general na huwag gagawa ng anumang kilos na hindi ko nalalaman. Utos ng hari. Matapos ay bumalik ito sa kanyang palasyo upang kunin ang sandata. Ano ang gagawin mo, kamahalan? Papatulan mo ba ang paghamon ng mga tikbalang? Tanong ni Urok. Kung ito ang gusto nilang mangyari, pero wala kaming panama sa mga oras na ito. Wala akong magagawa kung hindi depensa ng aking nasasakupan. Tugon ni Haring Sentor. Sa unang pagkakataon, walang maisip na paraan si Urok para ilihis ang isip ng hari. Matapos magbigay ng utos ay kagad na itong lumabas ng palasyo. Dali-dali na ring umalis si Urok. Sa pagkakataong iyon, susubukan niyang pakiusapan ang mga balaw. Pagkarating sa lugar ay laking pagtataka ni Urok dahil parang walang kaguluhang nagaganap sa teritoryong iyon. Naglakad ito papunta sa palasyo upang hanapin ang Haring Balaw. Urok, anong sadya mo? Bakit tila hindi maipinta ang mukha mo? Tanong ni Haring Balaw. Wala po, kamahalan. Nagtataka ako dahil ang mga sentor ay nagkakagulo. Nakatanggap sila ng ulat na sasalakay kayo sa kanilang dome. Pero sa kasamaang palad, nauna doon ang mga tikbalang. Tugon ni Urok. Nalabis namang ikinagulat ni Haring Balaw. Anong sinabi mo? Paano kung sasalakay sa mga sentor? May kasunduan sa pagitan namin at hindi ko maaaring sirain yun. At saka, bakit naman sumalakay mga tikbalang sa kanila? Tanong ng hari. Hindi magawang sagutin ni Urok ang tanong na iyon. Pasensya na, kamahalan, pero hindi ko din alam ang kasagutan sa tanong na yan. Wala po kong ideya kung sino ang pasimuno ng kaguluhang ito. Tugon ni Urok. Pinili nitong magsinungaling sa hari dahil ayaw niya nang lumalapa ang sitwasyon. Sa oras na malaman ni Haring Balaw na sa alingatong ang may gawa nito, maaaring maungkat ang nangyari sa nakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw. Maraming taon ang nakalipas nang maganap ang kalunos-lunos na pangyayari sa buhay ni Haring Balaw. Masaya silang namumuhay sa isang maliit na pamayanan. Hindi pa siya hari ng mga sandaling ito. Ito yung mga panahong nasa ilalim pa sila ng pamumuno ng mga diwata. Sa madaling sabi, kagaya ng iba pang elementong nakatira sa apat na dome, sila ay mga alipin ng mga ito. May 2 anak si Haring Balaw. Masasabing larawan ng masayang pamilya ang kanilang tahanan dahil napakabait ng mga ito. Pinalaki silang may disiplina at pagpapahalaga sa lahat ng may buhay. Pangangaso ang buhay ni Haring Sentor ng mga panong iyon. Ito din ang pinamana niya sa 2 anak. Dahil din dito,
naganap ang isang malaking trahedya na lubusang nakapagpabago ng ugali at pananaw ng pinuno ng mga sentor. Isang umaga habang nag-aantay ng masisilong hayop, naisipan ni Haring Sentor na mag-ikot sa kagubatan upang humanap ng mga prutas. Iniwan nito ang 2 binatilyong anak upang bantayan ang kanilang mga patibong. Medyo malayo na ang narating nito nang bigla siyang nakarinig ng malakas na atungal mula sa isang baboy ramo. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng mga anak sa pag-aakalang nakahuli na ang mga ito. Ngunit laking pagtataka ng hari dahil wala naman sa kanilang mga silo ang bumukas. Wala din doon ang kanyang mga anak. Hinanap niya ang mga ito. Nakita ni Haring Sentor ang malalaking bakas ng paa mula sa baboy ramo. Ngunit bahagya itong natakot dahil sa pagitan ng mga bakas, may mga patak ng dugo. Marahan niyang sinundan ng mga bakas hanggang sa matunto nito ang pampang. Dito niya nakita ang wala ng buhay na baboy ramo. Napakalaki nito. Alam niyang hindi kaya ng 2 paslit na pumatay ng ganong kalaking baboy ramo. Binaybay ni Haring Sentor ang kabaan ng pampang at halos manghina ang kanyang tuhod nang makitang nilalapa ng isang mabangis na hayop ang 2 niyang anak. Napalahod na lang ito dahil wala na rin siyang magagawa pa. Patay na ang 2 batang sentor. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng nakakalokong tawa mula sa kung saan. Sino ka? Magpakita ka. Ikaw bang may gawa nito? Tanong ni Haring Sentor. Ano naman ngayon kung ako nga? Nararapat lang yan sa mga anak mo. Hindi na dapat dumami pa ang kagaya niyong walang silbi. Mga walang kwentang alipin. Dumilang kayo sa paningin ng mga diwata. Wika ng boses. Nadagdagan ng galit na nararamdaman ni Haring Sentor. Tumayo ito at binunot ang kanyang palakol. Sabay sugod sa mabangis na hayop na nooy sarap na sarap sa pagkain ng 2 anak. Buong lakas nitong tinaga ang leeg ng nilalang, dahilan para kagad itong mamatay. Wala ka nang magagawa. Kahit ano pang gawin mo, wala na ang mga anak mo at hindi mo ako mahuhuli. Wika ng boses. Halos mabaliw sa sobrang kalungkutan si Haring Sentor ng mga oras na yun. Sinisi niya sa mga diwata ang nangyari. Nalaman ito ng kanilang buong pamayanan. Nagkaisa ang lahat ng sentor na mag-alsa laban sa mga diwata. Nang makapag-ipon ng sapat na sandata at bilang ng mga kasapi, pinangunahan ni Haring Sentor ang pagsalakay. Walang kaalam-alam ang mga diwata sa mangyayari, kaya naman madali silang napasok ng mga sentor. Sa kabila ng kapangyarihan na taglay ng mga diwata, nagawa silang talunin ng mga nilalang na tanging lakas lang ang gamit. Dahil sa naganap, nagkaroon ng pagkakataon ang mga sentor na palayain ang kanilang sarili mula sa pangaalipin ng mga diwata. Bagaman nagawa nilang lumaya, hindi pa rin naaalis sa puso ni Haring Sentor ang galit sa pagkamatay ng 2 niyang anak. Ito din ang nagsilbing gatong upang lumawak ang kanilang nasasakupan hanggang sa tuluyang napasakamay ni Haring Sentor ang hilagang bahagi ng 4 na dome. Dito na nagsimula ang kanyang pamumuno bilang hari ng mga sentor. Balik tayo sa kasalukuyan. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga sentor? Tanong ni Haring Balaw. Kasalukuyan silang napapalikiran ng mga tikbalang.
Wala silang kalaban-laban, kamahalan. At kapag hindi napigilan ng mga tikbayak, siguradong mauubos ang mga sentor. Wika ni Urok. Dali-dali namang tumayo ang hari at nagpunta sa kanyang mga alagad. Magsipaganda kayo. Pupuntahan natin ang dome ni Haring Sentor. Kailangan... Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bigla nitong narinig ang isang pamilyar na boses. Yan ang gusto ko sa'yo, Balaw. Pairalin mo ang pagiging bayolente. Likas yan sa'yo. Kaya hindi mo maitatago ng pagiging kalmado ang pagkayok mo sa digmaan. Napansin naman ni Urok ang biglang pagkatulala ng hari. Nilapitan niya ito at tinawag ng ilang beses, pero wala itong epekto. Huwag kang makinig sa kutong lupang yan. Alam mo ba, siya ang may pakana kung bakit nagising ang zaratan. Kamuntikan kayong mapatay, hindi ba? Muling wika ng tinig sa isipan ni Haring Balaw. Nilingon niya si Urok. Biglang dinakma, dahilan para masakal ang munting nilalang. Ikaw ba ang gumising sa saratan, Urok? Alam mo bang marami sa aking mga kalayang napahamak dahil doon? Nanlaki ang mga mata ni Urok nang marinig ang sinabi nito. Sa lakas ng pagkakapiga sa kanya ni Haring Balaw, halos hindi na ito makapagsalita. Kamahalan, magulos dili kayo. Wala akong kinalaman sa sinasabi niyo. Tugon ni Urok. Kagad siyang ibinato ng hari sa pader, dahilan para mawalan ito ng malay. Samantala, patuloy pa din ang pag-uudyok sa kanya ng boses. Ganyan nga. Mas gusto kong makita kung paano ka magwala. Ipakita mo sa kanila ang lakas mo bilang Panginoon ng kabundukan. Wika ng boses. Sa pagkakatong ito, napasa ilalim na ng kapangyarihan ng alingatong si Haring Balaw. Naglakad ito papunta sa kanyang bulwagan. Tinipon ang kanyang mga kawal. Magsipaganda kayo dahil muli tayong sasabak sa digmaan. Nagtaka ang mga kawal. Tila nagsasalita ito nang wala sa sarili. Ganun pa man, pikit mata silang sumunod. Sa kabilang dako, nagising si Urok. Nang dumungaw ito sa bintana ng palasyo, nakita nitong nagmamarcha na palabas ng karian ang hukbo ng mga balaw, kasama ang kanilang malalakas na sandatang pandigma. Naku, naloko na. Kailangan balaan ng mga sentor. Wika ni Urok. Akmang aalis na ito, bigla naman siyang nakarinig ng boses. Saan ka pupunta, kutong lupa? Sa palagay mo, mapipigilan mo pa ang mga sentor. Ano? Masaya ba ang pinaglalaroan ng mabababang uri ng engkanto? Gawain mo ito, di ba? Bakit parang nag-aalala ka? Tinutulungan lang naman kita. Wika ng boses. Walang niya ka, alingatong. Sige lang, gawin mo lang ang gusto mo. Dahil sa oras na dumating ang takdang panahon, sisiguraduhin ko na hindi ka na muli pang maririnig sa mundo kahit saan. Tugon ni Urok. Alam niyang nagmumula sa alingatong ang naririnig. Sa kabila ng katotohanang sinabi nito, tumuloy pa rin si Urok sa teritoryo ng mga sentor.
Pagkarating niya sa lugar, naroon pa rin ang mga tikbalang. Samantalang ang mga sentor naman nanatiling alerto sa mga susunod na mangyayari. Dali-daling nilapitan ni Urok ang Haring Sentor na nooy nakaantabay mula sa kanyang tore. Kamahalan! Ang mga balaw, kasalukuyang nagmamarcha dito! Tumangulang ang Haring Sentor na tila kampante sa mga nangyayari. Alam kong darating ang mga balaw at inaasahan ko yon. Halika, samahan mo ko upang salubungin sila. Wika ng hari, ngunit pinigilan ito ni Urok. Sandali lang, kamahalan. Nagkakamali po kayo. Hindi po nagpunta ang mga balaw upang sumaklolo. Naparito po sila upang makipagtikma. Ngunit sinasamo ko, naunawain mo ang mga mangyayari. Nabulagan ng maling paniniwala ang Haring Balaw. Napangiti ang Haring Sentor at muling nagsalita. Inaasahan ko na ang pangyayaring iyon, Urok. Alam kong darating ang pagkakataong ito, kaya huwag kang mag-alala. Dahil alam ko ang gagawin ko. Sige na, umalis ka na, bago ka pa maipit sa kaguluhang ito. Napailing na lang si Urok. Hindi nito lubos na maisip na hahantong sa ganitong kaguluhan ang lahat. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang pangkat ng mga balaw. Tinignan naman ito ang mga tikbalang na nooy nagulat nang makita ang hukbong paparating. Nang mga sandaling iyon, hindi nagsasalita si Haring Sentor. Pero nahahalata ni Urok ang pangamba sa mga mata nito. Kamahalan, mukhang hindi na mapipigilan ng mga kaganapan. Ano ang susunod niyong akbang? Tanong ni Urok. Mag-antay, Urok. Yun na lang ang tangi kong magagawa. Kung ito ang kapalaran ng aking angkan, wala na akong magagawa kung hindi tumalima sa kalooban ng kalikasan. Tugon ng hari. Nagulat si Urok sa naging sagot nito. Naririnig niyo ba ang sarili niyo, kamahalan? Hindi ikaw ang haring nakilala ko. Ano, mag-aantay ka na lang ba ng kamatayan mula sa dalawang angkan na kung tutusin, mas mababa kung ikukumpara sa iyo? Nasaan na ang Haring Sentor na mabangis at walang awa? Tinignan ng hari si Urok. Nagulat ito dahil sa unang pagkakataon. Nakita niyang ngumiti si Haring Sentor. Matagal nang patay ang sentor na uhaw sa labanan. Matagal ko nang ibinaon ang pagkataong yun. Kung ano man ang magiging kapalaran ko, siguradong kalooban niyo ng may likha. Muling wika ng hari. Pwe! Hindi kita binigyan ng lakas at kapangyarihan upang mamuno. Tapos sa huli, ganyan ang magiging asal mo. Tugon ni Urok. Nagulat naman ang Haring Sentor. Ngunit nang lingunin niya ito, wala na ang munting nilalang. Nagtataka ang hari kung bakit ito sinabi ni Urok. Pero hindi na siya nakakuha ng pagkakataong magtanong dahil wala na ang kaharap. Sa kabilang dako, nagtungo si Urok sa teritoryo ng mga bungisngis. Nagulat ito sa nadatnan. Sira-sira ang mga bahay. Nagkalat ang mga katawan na walang buhay. Mahabaging langit, anong nangyari dito? Nasaan si Haring Bungisngis? Wika ni Urok habang nagpapalinga-linga sa paligid. Natanaw nito ang isang figura at dali-dali itong lumapit. Nanlaki ang mga mata ni Urok nang makita kung sino ang nilalang na ito. Ulysses, anong ginawa mo? Tanong ni Urok.
Sandali lang, Urok. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kakarating ko lang din eh. Tanaw mula sa palasyo ng mga diwata ang kaguluhan dito. Kaya dali-dali akong bumaba upang tignan. Tugon ni Ulysses. Sinong walang hiyang may gawa nito? Nakita mo ba ang haring bungis-ngis? Muling tanong ni Urok. Oo. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa loob ng kagubatan malapit dito. Kung sino man ang may gawa nito, siguradong matindi ang galit niya sa mga bungis-ngis. Tugon ni Ulysses. Ilang sandali pa humawi ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay. Tumambad sa kanila ang malalaking bakas ng paa ng isang nilalang. Kung hindi ako nagkakamali, bakas ito ng paa ng gidor. Ngunit sinong... Hindi na naituloy ni Urok ang sasabihin dahil muli nitong narinig ang boses ng alingatong. Hindi ba nakakatuwa ang tanawin? Hindi ba nakakatuwang pagmasdan ang mga patay na nagkalat sa lupa? Ngayon, bakit hindi ka magpasalamat sa akin? Hindi ba't ito ang gusto mong mangyari? Nanginginig sa galit si Urok. Maging si Ulysses, nagulat sa mga narinig. Sinong nandyan? Bakit hindi ka magpakita? Tumawa ng malakas ang alingatong. Muling nagsalita. Isang diwatang walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Hindi ba dapat masaya kayo? Wala nang isang lahi na masakit sa ulo. Wika ng alingatong. Normal lang na magmalasakit ako sa mga nangangalaga ng balanse. Dahil sa oras na masira ito, gugunaw ang mundo ng mga engkanto. Tanging malakas na pagtawa lang ang tinugon ng alingatong. Unti-unti itong naglaho. Samahan mo ko sa haring bungis-ngis. Gusto kong malaman ang nangyayari sa kanya. Wika ni Urok. Hindi niya pinansin ang alingatong. Para sa kanya, ito ang pinakamabisang paraan upang hindi lumala ang sitwasyon. Kagad namang lumakad si Ulysses. Pumunta sa kinaroroonan ng haring bungis-ngis. Kalunos-lunos ang kalagayan nito. Sunog ang halos kalahati ng katawan. Punong-puno din ng sugat ang muka. Haring bungis-ngis, anong nangyari? Bakit nakita ko ang bakas ng gidor sa inyong teritoryo? Tanong ni Urok. Sinikap naman ng haring bungis-ngis na magsalita sa kabila ng hirap na pinagdaanan nito. Hindi ko alam, Urok. Nagulat na lang kami nang makita ang gidor na papasugod. Walang awa nitong pinagsusunog ang mga bahay. Gamit lamang ang kanyang laway. Marami sa nasasakupan ko ang namatay. Nasaan si Haring Sentor at ang iba pa? Wika ni haring bungis-ngis. Napayuko na lang si Urok at sinagot ang katanungan nito. Kasalukuyang nahaharap sa matinding kaguluhan ng tatlong hari. Si Haring Sentor, laban sa hari ng mga balaw at mga tikbalang. Kagagawa nito ng aligadog. Matapos mag-usap, pinagpahinga nito ang hari. Muli nitong pinuntahan ng tatlong hari na noon ay kapwa nag-aantay sa kilos ng isa't isa. Nakiramdam lang si Urok mula sa malayo dahil alam nitong hindi pa tamang panahon upang manghimasok sa kung anumang gusot na nangyari. Maging ang mga diwata ay nakaantabay din sa magaganap. Nagpapasalamat ang mga ito
dahil kahit papano ay wala pang nangyayaring hindi ka nais-nais. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon sa loob ng ilang araw. Nanatili ang bawat kampo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit si Haring Balaw, sadyang hindi nagpapigil. Nagpa siya itong sumalakay. Nagulat si Urok nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng tambuli. Sinundan pa ito ng dagungdong ng mga tambol. Dali-daling tumayo si Urok upang tignan ang mangyayari. Nakita nitong maging ang mga tikbalang. Nagulat sa naging kilos ng mga balaw. Nakaisip ng paraan si Urok upang pansamantalang pigilan ang gulo. Dali-dali nitong pinuntahan ng hari ng mga tikbalang. Haring Tikbalang, hahayaan mo na lang ba na mauna si Haring Balaw sa pagsalakay? Tanong ni Urok. Pwe, hindi ko hahayaang mangyari yun. Ako ang dapat na tumapos kay Haring Sentor at mapapasakin ang kanyang lupain. Tugon ng Haring Tikbalang. Kagad itong nag-utos ng mga kawal upang magpakawala ng mga sibat at palaso sa hangganan ng karian ng mga sentor upang magsilbing harang. Nagulat naman ang Haring Balaw sa ginawa nito. Huwag kang makialam, Tikbalang. Kung gusto mo ng gulo, mag-antay ka. Sa oras na matalo ko si Haring Sentor, ikaw naman ang isusunod ko. Wika ng Haring Balaw. Kagad namang sumagot ang hari ng mga tikbalang. Ikaw ang huwag makialam, Balaw. Akin ang lupain ng mga sentor at hindi kita hahayaang makuha ito. Biglang tumawa ng malakas si Haring Balaw at tumugon. Wala akong pakialam sa lupain ng mga sentor. Iba ang pakay ko. Kaya hanggat maaari, huwag ka sanang maging hadlang.